Lumaki ako, pinahahalagahan ko ang katatagan at rutina. Ang mga magulang ko, bagamat hindi mayaman, ay lumikha ng isang mapag-alaga na kapaligiran na nakatuon sa kasipagan at katapatan. Sila ay high school sweethearts na nagpakasal ng bata, nagsisilbing modelo ng pagiging matatag at pagmamahal. Umaasa akong magkaroon ng katulad na ugnayan sa aking magiging asawa, na nakabatay sa respeto at pangako sa isa't isa. Sa kolehiyo, nakilala ko si Helen at agad akong naakit sa kanya. Siya ay ambisyosa, matalino, at masigla. Mabilis kaming nagkaibigan. Kagagraduate ko lang noon ng degree sa IT at nakakuha ng trabaho, habang si Helen ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral, at kalaunan ay natapos ang kanyang abogasya. Ang aming relasyon ay parang nakatakda na, at sinuportahan ko siya sa law school, naniniwala sa aming kinabukasan ng magkasama. Kamakailan, ang aking asawa sa loob ng 24 na taon, si Helen, ay umalis para sa isang weekend getaway kasama ang kanyang kalaguyo, si Ray Bland, nang walang anumang pagtitiyak o pagmamahal, isang malamig na tapik lang sa ulo. Ang kanyang kawalan ng malasakit ay nakakakilabot, at ako ay napuno ng kawalan ng katiyakan tungkol sa kung ano ang susunod na gagawin. Nagpakasal kami sa edad na 22, at nagsisimula pa lang ako sa aking trabaho sa IT habang tinatapos ni Helen ang kanyang abogasya. Sinuportahan ko siya sa mga mahihirap na taon na iyon dahil mahal ko siya at naniniwala akong makikinabang kaming pareho. Siya ay nagtapos, nakakuha ng prestihiyosong trabaho, at nagtayo ng isang matagumpay na karera. Bagamat mas malaki ang kanyang kinikita, ipinagmamalaki ko ang kanyang mga nagawa. Ipinagpaliban namin ang pagkakaroon ng mga anak upang tumuon sa kanyang karera, at kalaunan ay nagdesisyon siyang huwag nang magkaroon ng anuman. Kami ay naging isang dual income, no kids couple. Hindi ko man lang alam kung ano ang ginagamit niyang birth control, at sa kaibuturan ng puso ko, kinamumuhian ko ang kanyang desisyon tungkol sa mga anak, ngunit sinubukan kong mag-enjoy sa buhay. Si Helen ay palaging ang nangingibabaw na kapareha, at hindi ko ikinagalit ang unahin ang kanyang mga pangangailangan. Gayunpaman, nagbago ang kanyang pag-uugali kamakailan, at ang kanyang tumaas na libido ay nakinabang sa akin hanggang kagabi. Casual niyang ipinaalam sa akin ang tungkol sa kanyang date kasama si Ray Bland, nang walang anumang pagkakasala, sinasabi na kailangan niya ng mga bagong karanasan ngunit gusto pa rin niyang magsaya kasama ko. Alam kong walang saysay ang makipagtalo, at isang malamig na kawalan ang pumuno sa akin. Hindi ko siya hinalikan ng good night o nagpaalam kinaumagahan, pakiramdam ko ay patay na siya sa akin. Sa trabaho, ako ay isang zombie, kinatatakutan ang plano ni Helen para sa gabing iyon. Alam kong hindi ko matitiis ang kahihiyan ng kanyang mga plano at natatakot sa mga kahihinatnan ng diborsyo. Sa pakiramdam na ako ay nakakulong, naisip ko na mayroon lamang isang solusyon, may kailangang mamatay. Pagdating ko sa bahay ng gabing iyon, naghahanda si Helen para sa kanyang weekend date. Habang siya ay naliligo at nagbibihis, kinuha ko ang isang armas mula sa aking briefcase at kinargahan ito. Ang plano ko ay barilin si Ray pagdating niya. Alam kong mapupunta ako sa kulungan, ngunit wala akong pakialam. Gayunpaman, bumusina lang si Ray mula sa kanyang Maserati nang hindi bumababa sa pinto. Tinapak ni Helen ang ulo ko na parang aso habang siya ay umaalis, hindi napapansin ang kargadong armas sa ilalim ng unan sa sopa. Ako ay umungol habang siya ay lumalakad palabas kasama ang kanyang overnight bag. Sa kabila ng aking galit, hindi ko siya mabaril, at ang pagtakbo palabas para barilin ang kotse ay parang walang katuturan. Pagkaalis nila, napag-isipan ko ang aming buhay ng magkasama. Tinitingnan ang mga lumang litrato ng masasayang panahon sa Cancun, Paris, at aming mga Caribbean cruise. Wala nang halaga ang anuman. Wala akong support system, wala na ang aking pamilya, at walang interes si Helen sa aking buhay. Gumawa ako ng ilang pagbabago sa aming joint bank account, nagpadala ng email sa kanyang law firm tungkol sa kanyang affair, at nag-iwan ng tala kasama ang aking singsing sa kasal sa coffee table.
Umupo ako sa sopa na nagbabalik-tanaw sa mga mas magagandang panahon at kalaunan ay natagpuan ang lakas ng loob na kunin ang armas. Paumanhin, nanay at tatay. Umaasa akong makita kayo sa lalong madaling panahon, bulong ko bago kalabitin ang gatilyo. Nakahiga ako sa kama kasama si Ray at hindi ko naisip si Terry mula nang umalis ako ng bahay noong Biyernes. Hindi ako natuwa na binanggit siya ni Ray, ngunit tama siya. Matagal nang nawala ang mga araw ni Terry ng pagtulog buong gabi. Si Terry ay palaging mainit at mapagmahal, ngunit kung minsan kailangan ng isang babae ng higit na katuwaan. Sa totoo lang, hindi ko siya naisip man lang ngayong weekend, sabi ko. Inalis mo siya sa iyong isip. Huwag kalimutan na siya ay ilang taon na mas matanda, kaya inaasahan na iyon. Hindi mo ba naisip ang tinalakay natin kanina? Tanong ni Ray. Ang ibig mong sabihin ay gawin iyon sa harap ng iyong asawa, tanong ko, na nagtataas ng kilay ng may pag-aalinlangan. Oo, sagot ko, upang ipaalala sa kanya kung paano ang mga bagay-bagay mula ngayon. Huwag kang mag-alala, duwag si Terry. Wala siyang gagawin. Hindi niya man lang ako sinubukang pigilan nang umalis ako noong Biyernes ng gabi. Well, ang mga kuting ay maaaring maging mga mountain lion kapag itinulak ng husto, alalahanin ang kaso ni Connor, babala ni Ray. Sinabi mo na hindi kanya sinubukang pigilan. May ginawa ba siya o sinabi, patuloy ni Ray. Hindi. Umupo lang siya sa sopa. Wala siyang sinabi mula nang sabihin ko sa kanya noong Huwebes ng gabi, sagot ko. Tumawag ba siya o nag-text sa iyo? Tanong ni Ray na hindi makapaniwala. Hindi. Wala, sagot ko. Hindi mo ba nakikitang kakaiba iyon? Tanong ni Ray. Hindi naman talaga. Alam niya kung paano ako kumilos kapag nakagawa na ako ng desisyon, sabi ko. Alinman doon, o iniwan ka na niya, sagot ni Ray ng mariin. Hindi siya mangangahas. Alam niyang mahal ko siya, at sex lang iyon, sagot ko. Tiningnan ako ni Ray na para bang sinasabing, anong mali sa iyo, ngunit pagkatapos ay lamambat. Kung iyan ang sinasabi mo, huwag na tayong magpunta ulit, Fred. Hindi hanggang sa mangako kang tutulungan mo akong parusahan siya pagbalik natin bukas ng gabi, sabi ko. Okay, tutulong ako, sang-ayon ni Ray. Pumasok kami sa driveway ko huli na noong linggo ng gabi. Ang bahay ay nakakatakot na tahimik, at ang bakuran ay hindi pa nagugupitan, isang bagay na palaging ginagawa ni Terry tuwing Sabado. Sa isip ko ay nabanggit kong kakausapin ko siya. Inaasahan ko na sa aking bagong interes, walang ibang magbabago. Handa ka na ba para dito? Tanong ni Ray. Siyempre, sagot ko. Sabihin mo, utos ni Ray. Kinuha ko ang aking bag at nagtungo sa pinto, na sumusunod ng malapit si Ray. Habang iniikot ko ang susi, naisip ko, hindi bababa sa hindi pa pinalitan ni Terry ang mga kandado. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng isang kakilakilabot na amoy. Ano ba iyon? Bulalas ko, na tinatakpan ang aking bibig at sumisilip sa loob. Ang nakita ko ay nagdulot sa akin ng pagkasindak. Agad kong isinara ang pinto at tumakbo sa bakuran kung saan ako samuka. Anong nangyayari? Okay ka lang ba? Tanong ni Ray, na lumalapit sa akin. Si Terry iyon, yutal ko. Patay na siya. Ano? Patay? Halos sigaw ni Ray. Sigurado ka? Sigurado ako. Nasira ang sopa, at may kalat saan man. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ko, na tumataas ang gulat sa aking boses. Well, tumawag ka sa emergency, sagot ni Ray ng kinakabahan. Salamat, Captain Hindsight, sagot ko nang may pangungutya. Napaurong si Ray ngunit agad na nakabawi. Paumanhin, Ray. Hindi ko ito inaasahan. Mananatili ka ba hanggang sa dumating ang mga pulis? Tanong ko. Maaari akong manatili ng ilang minuto, sabi ni Ray nang nag-aalangan, ngunit ito ang iyong gulo na lilinisin. Salamat, sabi ko. Dinail ko ang emergency. Tiniyak sa akin ng operator na papunta na ang mga pulis at iminungkahi na manatili ako sa labas. Sumang-ayon ako, dahil sa amoy.
Naghintay kami at ng Maserati ni Ray, at bigla akong natauhan, patay na si Terry. Ayaw ko nito. Gusto kong alagaan niya ako sa aking pagtanda. Nang mapagtanto ko iyon, napaiyak ako. Inakbayan ako ni Ray. Alam mong kailangan mong tawagan si Bledo, sabi ni Ray. Malalathala iyon sa papel, at hindi gusto ng firm ang mga sorpresa. Alam ko, sabi ko ng mahina. Si Wilson Bledo ang managing partner ng aming firm. Dapat mo siyang tawagan ngayon, bago dumating ang mga pulis, mungkahi ni Ray. Tama ka, sabi ko, na pinipilit ang aking sarili. Bilang isang abogado, kailangan kong kumilos. Tinawagan ko ang numero ng bahay ni Bledo. Sumagot siya pagkatapos ng ikatlong ring. Magandang gabi, Helen, sabi ni Bledo. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Mr. Bledo, patay na ang aking asawa. Tila inalis niya ang kanyang sarili, sabi ko sa kanya, na nanginginig ang aking boses. Well, ipinaliliwanag niyan kung bakit hindi siya sumagot sa aking email, sagot ni Bledo sa kanyang karaniwang sadyang tono. Isang email, tanong ko, nagtataka kung bakit susulat ang aking boss kay Terry. Oo. Nagpadala siya ng isang nakakabagabag na email noong Biyernes ng gabi. Nakita ko iyon pagkatapos ng hapunan sa country club at sumagot agad. Totoo ba iyon? Tanong ni Bledo. Ano ang totoo, sir? Tanong ko, na nag-aalala na ngayon. Naginugol mo ang weekend kasama si Ray Bland at pisikal kayong nakipag-ugnayan. Totoo ba iyon? Ulit niya sa kanyang walang humpay na tono. Oo, sir. Totoo iyon, sabi ko, na natatakot para sa aking trabaho. Ang morals clause ng firm ay maaaring magpatawag sa akin. Ang pagsisinungaling ay lalong magpapalala. Ikinalulungkot kong marinig iyon, Helen, at tungkol sa iyong asawa. Tinawagan mo na ba ang mga pulis? Tanong ni Bledo. Oo, sir, kumpirma ko. Magiging abala ka sa loob ng ilang araw. Magbakasyon ka ng 1 linggo upang asikasuhin ang pagpanaw ng iyong asawa. Tatalakayin natin ang iyong kinabukasan dito pagbalik mo, sabi ni Bledo. Ngunit mayroon akong kaso ni Wilson, protesta ko. Si Jenny Hawkins ang iyong pangalawang katulong, tama? Tanong niya, na alam na siya ang humirang sa kanya. Oo, sir, sabi ko, na nakakaramdam ng pamamanhid. Si Jenny ay may kakayahan. Ipapasa ko sa kanya ang isang pagpapatuloy upang makasabay. Tumutok sa mga kaayusan ng iyong asawa. Labis akong nadismaya sa iyo, Helen, sabi ni Bledo. Naiintindihan ko, sir, sabi ko ng kinakabahan. Kasama mo ba si Mr. Bland ngayon? Walang emosyon ang tono ni Bledo. Oo, sir, sagot ko. Ipaalam sa kanya na mag-report sa aking opisina unang-una bukas ng umaga. Utos ni Bledo ng mahigpit. Opo, sir. Sasabihin ko sa kanya, sabi ko. Salamat. Ikinalulungkot ko ang pagkawala mo, Helen. Mag-uusap tayo mamaya, Paulem, sabi ni Bledo, na tinatapos ang tawag. Ako ay nagulat. Parang araw-araw siyang nakikitungo sa mga ganitong tawag. Iniling ko ang aking sarili at tumingin kay Ray ng may pagtataka. Well, tanong ni Ray ng awkward. Gusto kang makita ni Bledo sa umaga. Tila, nagpadala si Terry sa kanya ng isang liham tungkol sa atin, sabi ko, na nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Crap, buntong hininga ni Ray. Talagang screwed tayo. Siguro, o baka hindi. May seniority tayo, at ito ang unang pagkakataon. Baka maging maluwag sila, mungkahi ko. Hindi mo talaga iyon pinaniniwalaan, hindi ba? Tanong ni Ray. Hindi naman talaga, pero umaasa ako. Ako ay labis na nagpapasalamat, Helen, sabi ni Ray. Ako rin, Ray. Pareho kaming may kasalanan. Wala akong ideya na magre-react si Terry ng ganito, sabi ko. Sa sandaling iyon, 2 sasakyan ng pulisya at isang coroner van ang dumating. Hiniling ng isang opisyal kay Ray na ilipat ang kanyang sasakyan, at hiniling ng isa pang opisyal sa akin ang identification. Ipinakita ko ang aking lisensya, at pumasok sila sa bahay.
Nang buksan nila ang pinto, tumama sa kanila ang amoy, at sinimulan ng coroner's team ang kanilang trabaho. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari, Mrs. Baker? Tanong ng opisyal. Umalis ako sa bahay noong Biyernes ng hapon. Buhay pa si Terry, nakahiga sa sopa. Bumalik ako bago tumawag sa emergency, paliwanag ko. Si Terry ba ang iyong asawa? Tanong ng opisyal. Oo, sabi ko. At wala ka buong weekend? Tanong niya, na nagtataas ng kilay. Oo, sagot ko. At ano ang ginawa mo ngayong weekend? Tanong niya nang walang kinikilingan. Kasama ko ang isang katrabaho, sagot ko ng patago, na nararamdaman ang pagpilipit ng aking tiyan. Ito ba ang ginoong kasama mo? Tanong ng opisyal. Oo, kumpirma ko, na sinisikap na manatiling detached ngunit nabigo. Nakasama na ako sa maraming interogasyon, ngunit iba ito. Nagpatuloy siya sa ilang karagdagang tanong, na sinagot ko ng maikli. Pagkatapos ng isa pang 20 minuto, tinapos ng opisyal ang pagkuha ng aking pahayag. Sinubukan kong manatiling walang pakialam, ngunit siya ay nakatuon, at nanatiling pula ang aking mukha habang ipinapaliwanag ko ang aking weekend. Kinailangan kong aminin na ginugol ko ang Biyernes ng gabi sa isang eksklusibong nightclub at ang natitirang weekend sa isang prestihiyosong apartment complex, kahit na ibinigay ang aking apartment number. Ano ang dapat kong gawin? Dalhin ang fifth, humiling ng abogado. Kinukuha lang niya ang mga pahayag ng saksi sa isang posibleng crime scene. Ako ay isa lamang bystander, kahit nakasangkot. Iyon lang muna sa ngayon, Mrs. Baker, sabi niya. Kailangan kong makausap ang iyong kasamahan. Lumakad ang opisyal para makipag-usap kay Ray, na dumadaan kung saan ako sa muka. Napansin niya ito at nagpatuloy. Gabi na, at ang mga mausisang kapitbahay ay nanunood mula sa kanilang mga bintana at balkonahe. Damn it, kailangan bang maging publiko ito? Siguro dapat ay nagtagal pa ako kay Ray at bumalik pagkatapos ng dilim. Ilang minuto ang lumipas, lumabas ang mga teknisyan na may bangkay ni Terry sa isang gurney. Nangilabot ako ngunit hindi ako makatingin sa malayo. Inilagay nila ang gurney sa van, tinupi ang kanilang mga suit sa isang bag, at umalis. Lumapit sa akin ang isang opisyal na may mga guhit ng sarhento, na may dalang 2 plastic bag. Mrs. Baker, sabi niya, ako si Sergeant Smith. Natagpuan namin ang armas na ito sa tabi ng iyong asawa. Alam mo bang mayroon siya nito? Tanong niya, na nagpapakita ng armas ni Terry. Oo, regalo iyon mula sa kanyang lolo. Matagal na niya iyon, sagot ko, na nanginginig. Nagtataka ako kung nakuha ni Terry ang armas pagkaalis ko o mayroon na siya noon pa man. Nagplano ba siyang gamitin ito kay Ray o sa akin bago ibaling ito sa kanyang sarili? Ang mga kwento ng balita tungkol sa mga pagpapakamatay na hindi ko pinansin ngayon ay parang totoo. Mahal ako ni Terry, hindi ba? Natagpuan namin ito sa coffee table, sabi ng sarhento, na hawak ang isang bag na may tala at singsing sa kasal ni Terry. Nanginginig, binasa ko ang tala sa pamamagitan ng plastik. Ito ay isang galit na liham na sinisisi ako sa kanyang pagpanaw sa aming nasirang pag-aasawa, puno ng mga salitang hindi pa niya nagamit noon. Nang inig ang mga kamay ko, ibinalik ko ang tala sa sarhento. Nanginginig ang aking mga tuhod, ngunit hindi ako bumigay. Kung hindi ako nagulat kanina, ngayon ay nagulat na ako. Natanto ko na kung nagsalita si Terry noong Huwebes, baka buhay pa siya. Ngunit hindi ako maaaring magtagal sa mga sana. Bilang isang abogado, kailangan kong harapin ang katotohanan sa harap ko, na humihinga ng malalim upang pakalmayan ang aking sarili. Tinanong ko ang sarhento, maaari na ba akong bumalik sa aking bahay ngayon? Sinusuri pa namin ang eksena, ma'am. Medyo masama sa loob. Nagpakamatay ang iyong asawa noong Biyernes ng gabi, at sa tingin ko ay hindi ka dapat manatili dito sa loob ng ilang araw. Tumawag ako ng isang cleaning service, ngunit irerekomenda ko na maghanap ka ng isang hotel hanggang Martes o Miyerkules.
Maaari ko bang kunin kahit man lang ang aking computer at ilang gamit para sa loob ng ilang araw? Tanong ko ng propesyonal. Kapag tapos na kami, sabi ng sarhento. Maaaring tumagal ng isa pang oras. Pinag-aralan niya ako sandali, pagkatapos ay iniabot sa akin ang isang card. Alam kong ito ay isang pagkabigla. Irerekomenda ko si Gina Hastings, isang mahusay na tagapayo na tinutukoy namin para sa trauma. Sabihin sa kanya na kinausap mo ako. Papapasukin ka niya agad. Salamat, Sergeant Smith, sagot ko, na nakakaramdam ng pagkainis sa pangangailangan ng isang tagapayo. Pag-iisipan ko iyon. Ipinakita ng kanyang ekspresyon ang hindi pagsang-ayon at pag-aalala. Tawagan mo siya agad, o makipag-usap sa isang pastor o kaibigan, sabi niya, pagkatapos ay bumalik sa loob. Bumantong hininga ako at umupo sa duyan sa balkonahe na ipinakabit ni Terry noong nakaraang tag-init. Minsan lang namin iyon ginamit mula noon. Hindi ko maiwasang isipin ang liham ni Terry. Sumama sa akin si Ray sa bangko, na naglalayo ng distansya. Napansin ko ang ilang kapitbahay na nanunood pa rin mula sa kanilang mga bintana. Gusto nilang malaman kung paano natin ginugol ang weekend, sabi ni Ray nang may buntong hininga. Sinabi mo sa kanila ang lahat, tanong ko, na nagulat. Halos. Ang mga basics lang, sagot ni Ray. Ano ang gusto ng sarhento? Tanong ko. Sumulat si Terry ng isang liham ng pagpapakamatay, sabi ko ng blanko. Sinisisihan ka? Tanong ni Ray nang may pangungutya. Tinawag niya akong mangkukulam at sinabi na ang kanyang dugo ay nasa aking mga kamay, sagot ko. Hindi mo maaaring sisihin ang iyong sarili. Siya ang nagkalabit ng gatilyo, sabi ni Ray nang mariin. Tama ka, halos bulong ko, ngunit kailangan kong harapin ang mga kahihinatnan ng aking mga desisyon. Nagpatuloy si Ray, sa tingin ko alam ko kung paano sasagutin si Bledo. Dahil hiwalay ako at balo ka. Walang panganib ng mga demanda. Ang aming date ay personal at hindi isang iskandalo. Walang dahilan ang firm para tanggalin kami. Tatawagan kita bukas pagkatapos ng pulong para mag-coordinate. Tiningnan ko siya, na napagtanto ko ng huli kung gaano karami ang ginawa ni Terry para sa akin. Nakatuon si Ray sa pagliligtas ng kanyang karera habang sinusubukan kong iligtas ang aking katinuan. Sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Bledo, ang huli kong nasabi. Sige, okay ka lang ba? Tanong ni Ray. Okay lang ako, sagot ko, kahit nagdududa ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, sabi ni Ray bago umalis. Oo, sige, bulong ko. Hindi nagtagal, dumating ang isang walang markang van. Isang binatang may buhok na kulay blonde hanggang balikat ang lumapit. Ito ba ang bahay ng mga Baker? Tanong niya. Oo, kumpirma ko. At ikaw si Jack Harrison mula sa Harrison Cleaning Services. May sinabi sa akin na may nangyaring insidente, sagot niya, sabay abot sa akin ng card. Oo, nasa loob pa ang mga pulis. Salamat. Isinuot niya ang kanyang maskara, bota, at guantes, at pumasok sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas sina Jack at ang mga pulis. Lumapit sa akin si Sergeant Smith. Tapos na kami, Mrs. Baker. Narito ang aking card na may case number. Magkakaroon ako ng report sa loob ng 1 o 2 araw. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka, sabi ni Sergeant Smith. Salamat. Maaari ko na bang kunin ang mga gamit ko? Tanong ko. Siyempre. Pero magsuot ka ng maskara at booties bago pumasok sa loob, sabi ng sarhento. Inalok ako ni Jack. Salamat, sabi ko, kinuha ang card at inilagay sa aking pataka. Inabutan ako ni Jack ng bota at isang bagong maskara. Umalis ang mga pulis habang isinusuot ko ang maskara at bota. Binuksan ni Jack ang isang garapon ng mentholatum. Ilagay mo ito sa iyong ilong. Medyo masama pa rin ang amoy sa loob, payo niya. Sinunod ko ang kanyang mga tagubilin at pumasok sa bahay. Nakatulong ang ointment, ngunit nanatili ang masamang amoy. Sinuri ko ang kalat sa mamahaling sectional sofa at napagtanto kong kailangan ko itong palitan.
Nagkakahalaga ito ng higit sa $6,000 at wala pang 8 buwan. Ang abstract na painting sa itaas nito, na nagkakahalaga ng $2,000, ay nasira, natalsikan ng dugo at utak ni Terry. Ang carpet sa harap ng sopa ay basang-basa ng dugo at likido. Malilinis ko ang carpet at sana ay may salba ang subfloor. Hindi ako sigurado sa sofa, ngunit susubukan ko, tiniyak sa akin ni Jack. Mangyari po, sabi ko ng mahina. Gaano ka katagal dito? Karamihan ng gabi. Maaari ba akong tumawag o mag-iwan ng mensahe kapag umalis ako? Oo, sabi ko, inaabot sa kanya ang aking card. I-lock mo lang kapag umalis ka. Hindi ako mapakali na iwanan siyang mag-isa, ngunit siya ay lisensyado at insured, kaya sinubukan ko. Opo, ma'am, sagot niya. Isinusuot ang card sa kanyang bulsa. Umakyat ako sa itaas, nag-impake para sa 3 araw, kinuha ang aking laptop bag, at mabilis na umalis sa bahay bago muling magrebelde ang aking tiyan. Si Jack ay abala na sa pagtatrabaho. Sinabi ko sa kanya na aalis na ako, at kumaway siya habang ako ay lumabas. Nag-check-in ako sa Holiday Inn Express na malapit, umaasa ng isang silid. Sa kabutihang palad, mayroon pang available. Inabot ko sa clerk ang aking ATM card, ngunit hindi ito tinanggap. Ano? Tanong ko, nagulat. Palagi kaming may sapat sa aming joint account para sa 6 na buwan ng mga bayarin. Ginamit ko ang aking credit card sa halip at pumunta sa aking silid, desididong alamin kung bakit hindi gumana ang ATM card. Pag-login sa aming joint account, nakakita ako ng babala na mababa ang balanse. Sa aking pagkatakot, $24 na lang ang natitira. Halos lahat ay idinonate ni Terry sa children's charities at isang lokal na ampunan. Ito marahil ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagkadismaya tungkol sa aking desisyon na huwag magkaroon ng mga anak. Ang agarang alalahanin ko ay ang pagbabayad ng aming mga bayarin, na automatikong binabayaran. Naglipat ako ng sapat mula sa aking account upang masakop ang mga gastos ngayong buwan, nagtataka kung may ginawa ring katulad si Terry sa kanyang account. Naisip kong bumisita sa bangko bukas. Pagod at gutom, kumain ako ng isang mamantikang hamburger na hindi gaanong umubra sa aking nasusuka na tiyan. Pagbalik sa aking silid, naligo ako at naghanda para matulog, agad na nakatulog. Sa aking panaginip, narinig ko ang isang lalaking boses na nagsasabi, nakita kong nagpasya ka ring ibalik ang iyong malabag na likuran sa bahay. Parang boses ni Terry, pero mas matalas at galit. Terry, ikaw ba yan? Tanong ko, walang nakikita kundi madilim na ulap. Maaari ka bang lumabas para makita-kita? Pakiusap. Siyempre, sagot ng boses. Lumitaw ang isang anino. Nalabis akong tinakot nang makita kong nawawala ang kalahati ng kanyang ulo, lumalaglag ang mga piraso ng buto. Napagtanto ko na ito ay isang bangungot. Hindi ito totoo. Hindi ka totoo. Isa ka lamang piraso ng masamang hamburger na kinain ko, pahayag ko, sinusubukang magpakatatag. Kumislap ang kanyang mga mata ng pula, at lumapit siya sa akin. Una kong naamoy, pagkatapos ay binulag ako ng kanyang nagliliyab na mga mata. Isang sigaw na nagpapabalikwas sa akin ang nagpabalikwas sa akin at bumagsak sa aking tuhod, nakatakip ang aking mga kamay sa aking ulo. Mabuti. Okay, paulit-ulit kong sinabi. Totoo ito. Totoo ka. Mas mabuti pang maniwala ka. Ikaw na miserableng dahilan ng asawa, bulyo niya. Terry, ako, panimula ko. Pero itinaas niya ang kanyang kamay para patahimikin ako. Tumahimik ka, bruha. Nasa konsensya mo ito. Ano sa tingin mo? Tanong niya. Ibinaling ang kanyang ulo upang ipakita ang sugat na labasan. Hindi gaanong naiiba kaysa sa $2,000 na piraso ng kalokohang painting na ipinilit mo. Akala ko, nagustuhan mo ang painting, pagtutol ko ng mahina. Kinamumuhian ko ito. Ngunit pinasaya ka nito. Akala ko magsasawa ka, tulad ng pagsawa mo sa akin. Sulit ba ang pagiging kay Ray? Tumingin ako sa ibaba, nahihiya, ngunit tahimik.
Ang totoo, ito ang pinakamasayang panahon na naranasan ko sa loob ng mahabang panahon. Malinaw ang iyong mga iniisip dito, Helen. Terry Glow. Sinubukan kong umiwas ng tingin, ngunit naroon siya sa lahat ng dako. Nabasa ko ang iyong liham, yutal ko, binabago ang paksa. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito noong Huwebes? Mayroon bang magiging epekto? Tanong niya nang nagmamaktol. Sa tingin ko hindi. Hindi natin malalaman ngayon, sagot ko. Ayaw kong maging defensive. Sa tingin ko alam nating pareho ang sagot. Suminghal si Terry. Anong ginawa mo sa pera natin? Tanong ko. Sinusubukang baguhin muli ang paksa. Nagsimulang tumaas ang galit ko. Kailangan pa ring bayaran ang mga bayarin. Matalino ka, may isip mo ito, sagot ni Terry nang walang pakundangan. Alam kong ibinigay mo ito sa children's charities. Bakit? Tanong ko, tumitindi ang galit. Ipinag-gate mo sa akin ang mga anak, kaya gusto kong makinabang ang ibang mga bata. Hindi bababa sa napunta ang pera sa mabuting paggamit, paliwanag ni Terry. Ngunit paano naman? Ako. Alam mo kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa pagkakaroon ng mga anak, pagtutol ko. Oo, nilinaw mo na ayaw mong mabigatan sa isang karera at isang sanggol. Nakuha mo ang gusto mo, tulad ng kay Ray. Paano iyon? Sagot ni Terry. Buhay pa ako. Hindi ko pinili ang paraan ng duwag, bulyo ko. Kumislap ang kanyang mga mata ng pula. Duwag na paraan. Sa tingin mo ba madaling pumutok ang ulo ko? Ang panonood sa iyong pag-alis kay Ray ang pinakamahirap na bagay. Sinabi ko sa iyo na isang weekend lang iyon. Sinabi ko sa iyong mahal kita. Alam mong babalik ako, sabi ko ng desperado. Tinapak mo ako sa ulo na parang aso. Akala mo magiging handa akong, traidor na lalaki mo. Hindi ko iyon matandaan, ngunit sigurado akong ibig sabihin ko ay pagmamahal, pagtutol ko. Tumawa si Terry ng madilim. Inaasahan mong maniniwala ako pagkatapos ng weekend na iyon. Sa tingin mo ba gusto kitang hawakan ulit, alam ang ginawa mo? Mas gugustuhin kong mamatay kaysa maging traidor mong lalaki. Paano mo nalaman iyan? Tanong ko. Malinaw ang iyong mga iniisip dito. Tumingin ka, sabi niya, tinuturo. Lumitaw ang isang umiikot na ulap, na naging isang malaking disk. Lumitaw ang isang imahe ni Ray sa akin. Napagtanto ko sa pagkatakot kung ano ang nakita ni Terry. Sumigaw ako sa takot at sinubukang itanggi ito, ngunit alam kong totoo ito. Ang susunod na revelasyon ay mas masahol pa. Ako ang bida sa palabas na ito. Hindi iyon nangyari, pagtutol ko. Hindi. Ngunit pinag-usapan ninyo ni Ray iyon, sabi ni Terry. Para mo na ring ginawa. Anong dahilan ang ibibigay mo sa akin? Na isang beses lang iyon. Tiningnan ko si Terry, nagulat. Paano niya nalaman? Oo, tinalakay namin ni Ray iyon, ngunit wala pa kaming mga plano. Ngunit walang nangyari sa mga iyon, pagpipilit ko. Hindi na mahalaga iyon dito. Ang pag-iisip at pakikipag-usap tungkol dito ay katulad ng paggawa nito, sagot ni Terry. At ano ang lugar na ito? Langit, tanong ko ng sarkastiko. Hindi. Ito ay isang lugar ng pagkikita sa pagitan ng iyong realidad at akin, paliwanag ni Terry. Isang pulang ilaw ang nagsimulang sumikat sa ulap. Ano iyon? Tanong ko. Tapos na ang ating oras. Kailangan ko nang bumalik, sabi ni Terry. Sandali, bakit ka nag-iwan ng $24 sa account? Pakiusap ko. Matalino ka, isipin mo ito, sanggal ni Terry. Siya, dagdag niya. Tumalikod. Nagising ako na basang-basa ng pawis. Alas 8:30 na ng umaga. Nakatulog ako ngunit pakiramdam ko ay tumakbo ako ng isang marathon. Pagod, pumunta ako sa banyo pagkatapos ay tumingin sa salamin. Ang maitim na bag sa ilalim ng aking mga mata ay nagpatingin sa akin ng 10 taon na mas matanda. Naalala ko na sinabi ni Terry na mas bata ako ng 10 taon. Sa loob-loob ko, mayroon akong isang buong araw sa unahan, kaya naligo ako, nagbihis, at bumaba para mag-almusal at magkape. Kinuha ko ang umaga na pahayagan,
nagtataka tungkol sa anumang mga ulat tungkol sa pagpapakamatay ni Terry. Mayroong isang maliit na abiso tungkol kay Terry na binaril ang kanyang sarili, ngunit ang aking pangalan ay hindi binanggit, na isang kaluwagan. Natapos ko ang almusal at naglakad sa aking kotse. Tumunog ang aking telepono. Si Rai iyon. Uy, Rai, kumusta? Tanong ko. Halos gaya ng inaasahan, sagot ni Rai. Nasa administrative leave ako habang iniimbestigahan nila ang mga bagay. Hindi maganda ang hitsura. Kailan mo malalaman? Tanong ko. Sa loob ng 2 linggo, ngunit hindi ako naghihintay. Kumusta ka? Tanong ni Rai. Okay lang ako, sabi ko, hindi binabanggit ang aking bangungot. Pagkatapos ay tinanong ko, mayroon bang iba sa opisina na nakakakilala ng sino man na may internal email? Sabi ni Rai, mukhang sinabi ng iyong asawa sa lahat. Kalokohan. Napabuntong hininga ako. Gusto mo bang magkita tayo para sa tanghalian? Marami akong dapat gawin ngayon. Bukod pa rito, hindi magiging matalino sa ilalim ng mga pangyayari, sagot ni Rai. Tama ka. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, sabi ni Rai. Tinapos namin ang tawag. Sinuri ko ang aking mga mensahe. Umalis si Jack sa bahay sa ganap na 5:30 AM. Mayroon din akong mensahe mula sa aking kapatid, si Janice. Nakita ko ang pahayagan. Si Terry mo ba iyon na nag-alis ng kanyang sarili? Text ni Janice. Oo, text ko pabalik. Tatawag ako mamaya. Mas matanda si Janice ng 2 taon at madalas maglaro ng inang manok. Wala ako sa mood na makipag-away sa kanya. Nagmaneho ako sa bahay at ipinarada sa garahe. Sa loob, wala na ang amoy ng dugo ni Terry, pinalitan ng malakas na amoy ng mga panlinis na produkto. Iniiwasan kong huminga ng malalim upang hindi matuyo ang aking mga baga. Naglalakad sa harap na silid, nagulat akong makita na halos bago ang hitsura ng sopa. Bagamat ililigtas ako nito sa pagpapalit ng $6,000 na sopa, nanumpa akong hindi na ako uupo dito muli. Saglit akong nagalit kay Terry dahil hindi niya pinili ang kanyang upuan. Napansin ko na nailigtas din ang painting sa itaas ng sopa, salamat kay Jack. Nasisiyahan sa trabaho ni Jack, umakyat ako sa aming home office. Tinipon ko ang mga folder na may impormasyon sa bangko ni Terry, ang aming mga will, at ang patakaran sa insurance sa mortgage. Inilalagay ang mga ito sa aking briefcase. Nakakatakot na tahimik ang bahay kung wala si Terry. Naririnig ko ang pagtibok ng grandfather clock, at sa isang sandali, akala ko may naamoy akong nabubulok. May damaloy na ginaw sa aking gulugod. Ngunit inalis ko ang pagkabalisa at ipinagpatuloy ang aking mga gawain. Napagtanto ko na kailangan kong ipaalam sa trabaho ni Terry tungkol sa kanyang pagpapakamatay. Ang answering machine ay may ilang mga mensahe mula sa kanyang trabaho na nagtataka tungkol sa kanyang pagkawala. Tumawag ako pabalik at kinausap si Allison Jones, ang kanyang supervisor. Helen, okay lang ba ang lahat? Tumawag na kami ng ilang beses. Okay lang ba si Terry? Tanong ni Allison ng balisa. Hindi. Allison, patay na siya, sagot ko ng kalmado hanggat kaya ko. Patay. Oh my God! Anong nangyari? Inatake ba siya sa puso? Hindi. Binaril niya ang kanyang sarili. Sabi ko, nagtataka sa aking kalmado. Nako, bumantong hininga si Allison. Kailan nangyari? Biyernes ng gabi. Wala ako noong weekend, sabi ko, umaasa na maiwasan ang higit pang mga tanong. Ikinalulungkot ko, Helen. Ipaalam mo sa amin ang tungkol sa LeMay. Gustong dumalo ng lahat dito, sabi ni Allison. Hahayaan ko ang HR na makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa insurance at sa kanyang 401k. Tumawag ka kung may kailangan ka. Salamat, Allison. Pinahahalagahan ko ito, sabi ko. Tinapos namin ang pag-uusap, at nakaramdam ako ng ginhawa. Mas maganda ang resulta kaysa sa inaasahan. Sinigurado ng kumpanya ni Terry ang mga empleyado sa loob ng 2.5 beses ng kanilang sweldo, na maaaring umabot sa $250,000. Umaasa ako na walang clause sa pagpapakamatay,
at alam ko na magiging kapaki-pakinabang ang kanyang 401k. Ibinaba ko at napansin ang nakakatakot na katahimikan ng bahay. Nakatira kami dito ng higit sa 20 taon, halos magandang taon. Ngayon ang bahay ay parang isang libingan. Ang mga alaala ni Terry ay nasa lahat ng dako, bagamat salamat na wala ang kanyang multo. Nakaramdam ako ng ginaw at naisip na may nagmamasid sa akin, ngunit tiniyak ko sa aking sarili na ako ay nag-iisa. Binuksan ko ang mga bintana upang alisin ang amoy ng kemikal at mabilis na umalis sa bahay, patungo sa bangko. Sa bangko, tinanong ko ang teller tungkol sa balanse ng account ni Terry. Mayroon kaming access sa mga account ng isa't isa para sa mga emergency. Sumimangot ang teller sa kanyang computer at pagkatapos ay pumunta para kunin si Arnold Johnson, ang bank manager, na nag-imbita sa akin sa kanyang opisina. Mrs. Baker, natutuwa akong dumating ka. Plano kong tawagan ka mamaya, sabi ni Arnold. Ah, bakit? Tanong ko, nakadarama ng kuryosidad at pagkabahala. Na-flag ng aming sistema ang maraming transaksyon noong weekend mula sa 2 sa iyong mga account. Gusto kong tiyakin na alam mo, sabi ni Arnold. Alam kong gumawa ang aking asawa ng ilang mga donasyon sa kawanggawa noong Biyernes nang hindi kumukonsulta sa akin. Inasahan kong mapipigilan at makakansela ang mga ito bago sila mapubliko. Gusto ko ring suriin ang aktibidad sa kanyang account. Tinaas ni Arnold ang kanyang kilay at tumingin sa monitor bago sumagot, sa kasamaang palad, hindi iyon posible, Mrs. Baker. Pinroseso ang mga donasyon bago mismo ang deadline noong Biyernes, kaya karamihan sa kanila ay naipasa na. Kailangan ko ang perang iyon, pakiusap ko. May paraan pa ba para maibalik ito? Maaari kang makipag-ugnayan sa kanila at ipaliwanag ang sitwasyon. Maaaring ibalik nila ang pera, ngunit walang garantiya, paumanhin ni Arnold. Maaari kitang bigyan ng printout ng lahat ng mga tatanggap. Ito ay isang mahabang listahan. Ang isang simpleng apela ay malamang na hindi gagana, at ang pagdedemanda sa lahat ng mga kawanggawa ay magkakahalaga ng higit sa mga legal na bayarin at higit pang masisira ang aking reputasyon. Naiisip ko ang mga headline, Sekim na abogado nagdemanda sa mga kawanggawa. Kung walang iba, magkakaroon ka ng malaking bawas sa buwis, sabi ni Arnold, sinusubukang pag-aanin ang mod. Tinitigan ko siya, naguguluhan sa kanyang pagtatangkang magpatawa. Pagkatapos ng ilang awkward na sandali, nilinaw niya ang kanyang lalamunan at umiwas ng tingin. Paano naman ang account ni Terry? Tanong ko, binabago ang paksa. Sinuri ni Arnold ang kanyang computer. Sa loob, mayroon siyang sapat upang panatilihing bukas ang account. Nagkaroon ng maraming aktibidad noong Biyernes. Binayaran niya at kinansela ang kanyang credit card at gumawa ng malaking pagbabayad sa Westside Funeral Home and Crematory. Tumama iyon sa akin ng husto. Maingat na pinlano ni Terry ang kanyang pagpapakamatay. Paano naman ang ibang mga account natin? Tanong ko. Hindi niya ginalaw ang mga iyon. Buo pa rin ang inyong pinagsamang ipon at sertipiko ng deposito, sabi ni Arnold. Mabuti, sagot ko, nakahinga ng maluwag. Kailangan ko ring mag-apply ng insurance sa aming mortgage. Iniabot ko sa kanya ang mga papeles. Mukhang nasa ayos naman ang lahat. Sabi ni Arnold, naglabas ng isang form. Punan mo ito at ibalik kasama ang kopya ng death certificate. Kung mas maaga, mas mabuti. Papadalhan ko ng abiso ang home loan office. Salamat, Arnold. Sabi ko, isinuksok ang form sa aking briefcase. Walang anuman, Mrs. Baker. Nakikiramay ako. Kung may kailangan pa kayo, tumawag lang po kayo. Sabi ni Arnold habang nagkamayan kami. Sa kabila ng kanyang pagiging propesyonal, parang hinuhusgahan niya ako. Nagpasalamat ako at umalis sa bangko na bahagyang gamaan ang pakiramdam. Huminto ako sa tindahan para bumili ng merienda at saka pumunta sa Westside Funeral Home. Sinalubong ako ng isang payat na lalaki sa puting polo at kurbata. Welcome sa Westside Funeral Home. Ako si Alan Markham. Paano ko kayo matutulungan?
Narito ako tungkol sa aking asawa, si Terry Baker, sabi ko. Baker, pamilyar ang pangalan na iyan. Pumasok po kayo sa aking opisina, sabi ni Alan. Inalok niya ako ng kape at umupo sa kanyang computer. Oo, nakikita ko siya rito. Sinubukan ko siyang tawagan kanina. Patay na siya, sabi ko ng mahina. Nauunawaan ko, sabi ni Alan. Nangyari po ba ito noong Biyernes? Sumagot ako, nagbibigay ng kaunting detalye. Nag-order at nagbayad siya para sa isang basic cremation service noong Biyernes. Hindi karaniwan sa mga kliyente na magbayad ng napakaaga bago kailanganin ang aming serbisyo. Mayroon po ba siyang malubhang sakit? Wala, sagot ko. Tumingin si Alan sa screen. Kung gayon, kailangan nating gumawa ng panghuling mga kaayusan. Mayroon po ba kayong death certificate niya? Wala pa. Dinala ang kanyang katawan sa morgue noong linggo ng gabi. Makukuha ko ang certificate kapag tapos na ang coroner. Kapag pinalabas na nila ang kanyang katawan at nakuha mo na ang certificate, ipaalam mo sa akin at magpapatuloy tayo, Mrs. Baker, sabi ni Alan. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pag-uusap tungkol sa mga kaayusan. Hindi regular na nagsisimba si Terry, ngunit lumaki siya bilang Methodist o Lutheran. Nagpasya ako sa isang simpleng cremation na walang memorial service. Tinanong ni Alan kung gusto kong itago ang mga labi ni Terry, ngunit nanindig ang aking balahibo sa isipin. Walang problema. Binayaran ni Mr. Baker ang kanyang mga labi upang ilibing sa columbarium, maliban kung gusto mong kunin ang mga iyon, sabi ni Alan. Umalis ako sa funeral home na nakakaramdam ng depresyon at kailangang makipag-usap sa isang tao. Tinawagan ko ang aking kapatid na si Janice, na nagtatrabaho ng part-time sa county library. Uy sis, sagot ni Janice. Nagtataka ako kung kailan ka tatawag. Naging abala ako, sabi ko. Hindi ko na maalaya na magkakaroon ng napakaraming detalye. Pwede ba akong dumaan? Kailangan ko talagang makipag-usap. Siyempre, sabi ni Janice sa kanyang inang boses. Nasa ospital pa si Richard at hindi pa uuwi hanggang sa huli, kaya may oras tayo. Salamat, sis. Pupunta ako dyan sa loob ng ilang minuto. Ibinaba namin ang telepono at nagmaneho ako papunta sa kanyang bahay. Palagi kaming nagkakasundo ng maayos, at alam kong masasabi ko sa kanya ang anumang bagay. Masaya niya akong sinalubong sa pinto. Gusto mo bang mag-usap habang umiinom ng tsaa? Tanong niya ng may kabaitan. Sige, sagot ko. Pumunta si Janice sa kusina, at umupo ako sa hapagkainan, hindi mapakali. Bumalik siya na may 2 tasa ng mainit na tsaa. Pagkatapos maglagay ng asukal, nagsimula akong magkwento tungkol sa aking weekend kasama si Rai. Tahimik na nakinig si Janice. Walang emosyon ang kanyang mukha habang isinalaysay ko ang lahat maliban sa aking plano na aliwin ako ni Rai sa harap ni Terry sa bangungot. At akala ko mas matalino ka kaysa sa akin, sabi ni Janice nang mahina nang matapos ako. Naging isang malaking abogado ka, nagpakasal sa isang lalaki na sumuporta sa iyo. Sulit ba ang iyong weekend? Matigas ang kanyang tono, halos parang isang sampal sa mukha. Dapat sana ay isang maikling pahinga lamang iyon, tutol ko. Sinabi ko kay Terry na wala itong ibig sabihin. Sex lang iyon, isang bagay na kailangan ko bago ako tumanda, isang weekend lang. Pinili niya ang paraan ng duwag. Umismed ako at tumitig sa aking tasa, napagtanto na nagsinungaling ako sa kanya. Nagplano ako para sa mas maraming weekend, ngunit hindi alam ni Terry iyon, at hindi rin niya kailangang malaman. Ang sex, at inaasahan mong sasalubungin ka niya pabalik na parang walang nangyari. Nako, sis, hindi ka naman siguro ganoon ka Nave, sabi ni Janice, sa kanyang inang tono pa rin. Nakaramdam ako ng pagkagalit. Ako ay isang magandang babae, at gusto ko ng kumpirmasyon na ako ay makatwiran. Sumulyap ako sa kanya at nakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata, na parang nababasa niya ang aking isip. Pagkatapos ay humigpit ang kanyang tono.
Kung umuwi si Terry at sinabi na pupunta siya kasama ang isang babae para sa weekend, sasalubungin mo ba siya ng bukas palad? Hindi ko inaasahan iyon mula sa aking kapatid. Hindi kailanman magtataksil si Terry sa akin. Hindi siya ganoong uri ng tao, at kung gagawin niya iyon, sisirain ko siya sa diborsyo, sagot ko nang walang pag-iisip. Kahit na nagsasalita ako, napagtanto ko kung paano ito tunog. Kaagad kong inamin na ako ang uri ng tao na gagawa noon. Hindi kumurap si Janice, dahil kilala niya akong masyado para magulat. Ah, ganun. Kaya pwede kang maglaro, pero hindi siya pwede, tanong ni Janice sa kanyang inang tono. Siyempre hindi, protesta ko, nakakaramdam ng panghihina. Wala siyang dahilan para mangailangan ng mas maraming pagkakaiba-iba kung mayroon siya sa akin. Ako ang nangangailangan, karapat-dapat. Napagtanto na nasabi ko na ang masyado. Agad kong idinagdag, bukod, isang beses lang iyon, o lalayo ka pa, papanoorin si Terry, o magdadala ng ibang lalaki, tanong ni Janice. Ang kanyang kalmado at tradisyonal na pag-uugali ay nagpahirap sa akin. Ano sa tingin mo ay wala akong alam tungkol sa mga bagay na ito dahil nagtatrabaho ako ng part-time sa library? May ginawa ka bang ganyan kay Richard? Tanong ko, nagulat. Siyempre hindi, mahal ko at iginagalang ko si Richard ng labis. Ngunit may kilala akong iba na mayroon. Malinaw na naisip niya na hindi ko na iginagalang si Terry. At ano ang ginawa ng kanilang mga asawa? Karamihan ay diniborsyo ang kanilang mga asawa. Ang ilan ay lumayo pa, inilantad ang kanilang mga asawa sa pamilya at mga kaibigan, inalis ang mga account. Hindi mo pa rin sinasagot ang aking tanong. Sulit ba ang paglilibang kasama si Ray na ilagay sa peligro ang 24 na taon ng kasal? Bigla akong tinamaan. Ang $24 na iniwan ni Terry sa aming joint account ay kumakatawan sa $1 para sa bawat taon ng aming kasal. Napansin ni Janice ang pagbabago sa aking ekspresyon. Anong problema? Tanong niya. Idinonate ni Terry ang lahat maliban sa $24 mula sa aming joint account sa children's charities, bulong ko. Talaga, humadyak si Janice. Hindi iyan nakakatawa. Ang account na iyon ay may 6 na buwan na halaga ng mga bayarin, bulalas ko. Ngunit kailangan mong bigyan siya ng kredito para sa estilo, sabi ni Janice, humahalaklak. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ko, lumalala ang galit. Ipinag-gate mo sa kanya ang mga bata, kaya ibinigay niya ang iyong pera sa children's charities. Alam na hindi mo gusto ang mga bata. Ayaw ko lang sa kanila, tutol ko ng matalim. Helen, nakita ko kung paano ka kumilos sa paligid ng aming mga anak. Malinaw na hindi mo gusto ang mga bata. Ayaw ko lang ng sarili ko. Katawan ko ito, patuloy ko ng may pagmamalaki, at iginagalang iyon ni Terry. Ngunit sigurado ako na sinabi mo iyon sa kanya pagkatapos ng kasal, buntong hininga niya. Sana ay iginalang mo rin siya. Iginagalang at minahal ko siya, protesta ko, ngunit mahina ang tunog. Talaga, ayaw kong makita kung ano ang gagawin mo kung hindi mo siya mahal at napakatapang mo tungkol sa kanyang pagpapakasira. Tumama iyon sa isang nerbiyos. Ano ang dapat kong gawin? Naiwan akong mag-isa na may mga responsibilidad. Kailangan kong sumulong. Kung masira ako, hindi nito babaguhin ang anumang bagay. Hindi. Ngunit maaaring makatulong ito sa iyo na harapin ang kanyang kamatayan. Hindi ka man lang umiyak nang mamatay si tatay. Isang mahabang paghinto ang sumunod. Tumingin si Janice sa akin sa mata. Itinatago mo ang lahat at isa kang potensyal na time bomb, isang functional psychopath, o lubhang manhid. Sa madaling panahon, lalabas ito. Ang mga emosyon ay hindi kailanman naging aking lakas, sagot ko ng mahina, itinutulak ang kakulangan sa ginhawa. Oo, alam ko. Kaya ano ngayon? Tanong ni Janice. Wala akong pagpipilian kundi ang sumulong, sabi ko ng mapait. Hindi mo kailangan, ngunit narito kami ni Richard para sa iyo. Maaaring hindi namin sinasang-ayunan ang iyong mga pagpipilian, ngunit pamilya ka. Salamat, Janice. Pinahahalagahan ko ito.
Sabi ko, nakakaramdam ng pasasalamat. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pag-uusap ng maliit na usapan, na nakatulong upang pagaanin ang aking pagkabalisa. Pauwi na si Richard, sabi ni Janice, sumulyap sa isang text message. Gusto mo bang manatili para sa hapunan? Mga tira-tira lang iyon. Ang iyong mga tira-tira ay palaging masarap, sabi ko. Gusto kong manatili. Masarap ang aming hapunan. Iniiwasan ng elepante sa silid, na ayos lang sa akin. Si Richard ay hindi gaanong madaldal ngunit nagpakita ng ilang banayad na empatiya. Nang pumasok siya, tumango siya sa akin at nakipagpalitan ng mabilis at banayad na mga kilos kay Janice malalim, may asawang komunikasyon. Iniwas ko ang tingin, nagtataka kung kailan nawala ni Terry at ako ang koneksyon na iyon. Ang hapunan ay lasagna, at si Janice, na sanay sa pagluluto para sa isang malaking pamilya, ay gumawa ng higit sa sapat. Inihain din niya ang kanyang gawang bahay na apple pie, na palagi kong gusto, kaya tumanggap ako ng masaganang hiwa, natapos namin sa isang maliit na baso ng alak at magaan na pag-uusap. Napagtanto na oras na para umalis, nagpasalamat ako kay Janice at tumungo sa pinto. Pinigilan ako ni Janice. Inilagay ang kanyang braso sa aking mga balikat. Mahal ka talaga namin, Helen, bulong niya, mahigpit akong niyakap. Salamat, bulong ko pabalik, nagulat. Mahal din kita. Kung may kailangan ka, tumawag ka lang, dagdag ni Richard ng tahimik. Salamat, sabi ko sa kanya. Nagpaalam kami, at nagmaneho ako pabalik sa hotel. Pagbalik sa aking silid, binuksan ko ang TV para sa ingay sa background, nagpalit ako ng damit pantulog, at humiga. Nakatuon ang aking mga mata sa TV, ngunit muling pinatugtog ng aking isip ang aking pag-uusap kay Janice. Talaga bang ako ay walang malasakit at makasarili gaya ng iminungkahi niya? Oo, narinig kong sagot ni Terry, na ikinagulat ko. Nakasandal siya sa pader, nakatingin sa akin. Paano? Bakit ka narito? Tanong ko, nagtataka. Nakakatulog ka, humadyak siya. Mumultuhin mo ba ako sa bawat panaginip? Tanong ko, nakakaramdam ng malamig na hukay sa aking tiyan. Iyon ang plano, sagot niya na may baluktot ng ngiti, na ginagawang nakakatakot ang kanyang nakalantad na bungo. Kaya, sa tingin mo talaga ay isa akong walang malasakit, walang emosyon, makasariling mangkukulam, tanong ko ng buong tapang. Oo, sagot ni Terry, hindi nahihiya. Ipinapakita iyon ng iyong mga aksyon. Tumango siya patungo sa TV. Sa aking pagtataka, nagpakita ito ng mga eksena mula sa aking buhay. Pamatak ang mga luha habang pinapanood ko ang aming kasal, nakikita kaming bata, masigla, at puno ng pagmamahal. Habang nagpapatuloy ang pelikula, nakita ko ang mga pagbabago sa akin. Si Terry ay palaging sumusuporta, nagtatrabaho ng husto upang matapos ko ang pag-aaral. Nagtipid kami ng pera, madalas na kumakain ng murang pagkain, ngunit masaya kami. Pagkatapos ng graduation, nakakuha ako ng trabaho, at nagbago ang mga bagay. Bumili kami ng bahay at namuhay ng matipid hanggang sa umangat ang aking karera. Nagsimula akong makita ang mga bata bilang isang hadlang. Pinanood ko habang binabalewala ko ang mga pagsisikap ni Terry, isinasantabi ang kanyang mga alalahanin, at tinatanggihan ang kanyang mga pangarap. Hindi ko kailanman gustong magbuntis, ngunit itinago ko ito kay Terry, ginagamit ang aking karera bilang isang dahilan. Dapat ay naging tapat ka mula sa simula na hindi mo gusto ang mga bata, sabi ni Terry na walang emosyon, na nagbigay sa akin ng mga goosebumps. Alam mo na gusto ko ang mga bata, ungol niya habang pinapanood namin ang pelikula. Paumanhin, nauutal ko. Habang nabuksan ang aming buhay may asawa, nakita ko ang isang pader na lumalaki sa pagitan namin, ladrilyo sa ladrilyo. Palaging sinusuportahan ako ni Terry. Inuuna ang aking mga kagustuhan. Ako, sa kabilang banda, ay nawalan ng paggalang sa kanya nang kumita ako ng higit pa kaysa sa kanya. Hindi mahalaga na mas maganda ang aming buhay sa parehong sahod. Nakita ko ang lahat bilang akin.
Ako ay malinaw na ang nangingibabaw sa aming kasal. Kinayamutan ito ni Terry ngunit tahimik na sumuko, nakatuon sa aming kasal. Sa aming ika-12 anibersaryo, napagtanto niya na kaya niyang mabuhay ng disente ng mag-isa ngunit ayaw niyang aminin ang pagkatalo sa pamamagitan ng pagdidiborsyo. Ako, samantala, ay nasiyahan sa aking pangingibabaw, na humantong sa akin upang ituloy si Ray. Nang magsimula ang affair, wala na akong paggalang kay Terry. Oo, tama iyan, ungol ni Terry. Napagtanto ko na ito ay isang huling pagtugon sa aking paumanhin. Nasaan ang Terry na ito nang kailangan ko siya? Siguro kung naging bastos siya bago ako umalis noong nakaraang Biyernes, hindi ko sana ginawa ang ginawa ko. Talaga bang 3 araw pa lang ang nakalilipas? Parang mas matagal. Nagsimulang tumunog ang alarm clock. Gumulong ako at pinatay ito, tumitingin sa dingding kung saan naroon si Terry, ngunit wala na siya. Panaginip lang ba iyon? Tama ba si Terry? Mumultuhin niya ba ako magpakailanman? Bumangon ako, naligo, at nagsepilyo ng aking ngipin. Ang matandang babae sa salamin ay hindi kamukha ko. Mukha at pakiramdam ko ay kakilakilabot. Sa kabila ng paggastos ng magdamag sa kama, nakaramdam ako ng pagod. Nag-impake ako, nag-almusal, at nag-check out. Mas mabango ang bahay kaysa kahapon ngunit parang isang creep pa rin. Ang silid tulugan ay parang isang refrigerator, at ang pagdaan sa sopa ay parang paglalakad sa isang bukas na freezer. Ang pag-iisip na umupo dito ay nagpindot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin ni Terry. Mumultuhin lang ba niya ang aking mga panaginip? Naglakad-lakad ako, nag-iimbentaryo ng mga gamit ni Terry. Pagkatapos ay napagtanto ko na kailangan kong makipag-usap kay Jerry Smith, isang sertipikadong estate planner sa aming firm. Malamang na magagalit siya na ipinaalam ko sa bangko ang tungkol sa pagkamatay ni Terry. Ngunit hindi ako masyadong nag-aalala. Nagtataka ako kung kailan ka tatawag, sabi niya, sumasagot sa telepono. Pinanatili ko ang aking tono na negosyante, ipinapaliwanag kung ano ang nagawa ko, at tiniyak niya sa akin na hahawakan ang lahat. Isa itong perk ng pagtatrabaho sa isang law firm at magpapagaan ng malaking pasanin. Salamat, Jerry, pinahahalagahan ko ito, sabi ko, sinusubukang tumunog na taos-puso sa kabila ng pagtingin na pagod. Walang problema, iyon ang binabayaran sa akin. Maaari mo bang tipunin ang lahat ng iyong mga dokumento sa pananalapi at dalhin sa akin ngayong hapon? Tanong ni Jerry. Oo, pupunta ako dyan sa 3:00, sagot ko. Gana sa akin, sabi ni Jerry. Ginugol ko ang umaga sa pangangalap ng kung ano ang kailangan ko, kasama ang isang kopya ng will ni Terry. Nakaramdam ito ng kakilakilabot habang paminsan-minsang malamig na ihip ay umiihip sa kabila ng saradong mga pinto at bintana. Narinig ko ang mga langit-ngit na parang may naglalakad sa itaas, ngunit isinisi ko ito sa nerbiyos at nagpatuloy sa pag-iimpake. Pinalma ako ng isang mainit na shower, at nagpalit ako ng isang bagay na hindi gaanong casual kaysa sa maong ngunit mas casual kaysa sa aking karaniwang mga business suit. Sa opisina, tiningnan ako ng lahat ng masaya, pagkatapos ay mabilis na umiwas ng tingin. Malinaw na alam nila ang tungkol sa aking weekend kasama si Ray. Napula ang aking mga pisngi habang nagmamadali ako. Nagiging casual ang mga araw na ito, Helen Wilson, tanong sa likod ko. Lumingon ako upang makita si Wilson na nakangiti, ngunit hindi nito naabot ang kanyang mga mata. Pumunta ako upang makita si Jerry tungkol sa mga kaayusan ni Terry, sabi ko nang nagtatanggol. Ito ang pinakamakatwirang bagay na nagawa mo mula noong Biyernes, sagot niya ng pantay-pantay. Kapag tapos ka na, pumunta ka sa aking opisina ng ilang minuto. Sige.